mag-focus po tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong gaanong ma-distract dahil napaka-importante po ng salita ng Diyos. Amen po? Amen po ba? Amen. Okay. Pag wala din po nagsasalita, humahaba din ako eh. Opo, kaya mag-response po tayo. Okay, ganun pa man. Kung meron tayong Biblia, Matthew chapter 13, verse 1 hanggang verse 23. Okay lang po ba manalangin tayo bago natin basahin? Aming Diyos, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag, at sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Maraming salamat o Diyos dahil kami ay nabubuhay pa, kami ay may lakas, at kami ay binigyan mo ng pagkakataon na sa araw na ito o Diyos ay makapagtipon upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay dakilain, upang ikaw ay luwalhatiin. Dalangin namin o Diyos na sa gawain ito patuloy na maitaas ang iyong pangalan. Dalangin namin na ang banal na Espiritu Santo ang siyang maghanda ng aming puso, ng aming pandinig. Bigyan mo kami nawa o Diyos ng kagalakan, ng interes, na makilala ka at makinig ng iyong salita. At anumang gawa ng kaaway o Diyos upang kami ay hindi makapag-focus sa iyong salita. Anumang gawa ng kaaway na sa nagiging hadlang upang hindi ka namin makilala at mawala ang aming interes. Sa umagang ito, O Diyos, idinadalangin namin na sa pangalan ni Jesus, alisin mo ang anumang mga balakid, ang mga maling kaisipan, ang mga emosyon na hindi handa, hindi tama. Itama mo, Panginoon, upang ikaw ang maging sentro ng gawain na ito at ang aming puso't isipan ay maituon lamang sa iyo, O Diyos. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na magpaunawa ng katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Minsan pa, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa Mateo chapter 13, dito po ang unang talinghaga na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. So, siya po ay nangaral na sa bundok, doon pa lang sa mga naunang talata ng Mateo. Pero pagdating po sa chapter 13, nakikita niyo po dyan, sunod-sunod na talinghaga yung ibinigay ng ating Panginoong Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos. O gusto ko po na ngayong umaga, maunawaan natin ano ang talinghaga na patungkol sa kaharian ng Diyos at ginamit ng ating Panginoong Jesus yung talinghaga patungkol sa maghahasi o sa magtatanim. So, ano po itong talinghagang ito at gaano ito kahalaga na maunawaan natin in connection sa kaharian ng Diyos. Tayo pong mga Kristiyano, naniniwala po tayo na ang kaharian ng Diyos ay tunay at walang hanggan. Amen po ba? Dito sa mundo, maaari masira ang lahat ng ari-arian natin, lahat ng naipundar natin, kahit ang mundong ito mawawasak, pero ang kaharian po ng Diyos ay magpakailanman. Ang kaharian po ng Diyos ay walang katulad at nag-iisa. At ito po ang mga katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos at nagbigay si Jesus ng talinghaga upang iparating sa mga tao ang mga katotohanan patungkol sa kanyang kaharian o sa kaharian ng Diyos. So verse 1, chapter 13 ng Mateo po. So mahaba po ito, kaya ang gagawin po natin, medyo aanohin po natin, hihimay-himayin natin para makuha natin ano yung mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga sa pamamagitan ng talinghaga patungkol sa paghahasi o maghahasi. Verse 1, that same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. So naupo ang ating Panginoong Jesus sa tabi ng sa may lawak. Such large crowd gathered around him that he got into boat and sat in it. And then, naupo ang ating Panginoong Jesus sa bangka at ang napakarami pong tao at that time na sumusunod sa Panginoong Jesus, gusto siyang mapakinggan, gustong makakita ng himala. So actually this time po halos superstar na ang ating Panginoong Jesus. Ang dami na pong sumusunod sa Kanya
and then pumunta siya ng lawa, and then sa bangka, siya po ay naupo at nangaral. So then, verse 3, He told them many things in parables. Maraming itinuro ang ating Panginoong Jesus at this moment sa pamamagitan po ng talinghaga. So by the way, bago po ipagpatuloy po ito, ano po ba yung talinghaga? Bakit si Jesus ay nagbibigay ng talinghaga? O sa English ay parables. Ano yung dahilan? Okay, may mga ilang mahalagang bagay po na dapat nating i-consider kapag nakakabasa po tayo ng mga talinghaga sa Biblia, lalo na yung mga talinghaga ni Jesus in connection sa kanyang kaharian o sa kingdom of God. Una po, ang dahilan ng talinghaga to convey spiritual truths. Ibig sabihin, magbigay ng mga spiritual na katotohanan through the parables or sa talinghaga. Dahil minsan may mga bagay tayo na hindi nauunawaan sa simpleng salita, kaya kailangan natin minsan gumamit ng mga halimbawa or mga tinatawag na kwento, ilustrasyon para maintindihan natin. At si Jesus, ang ginagamit niyang mga ilustrasyon para maintindihan ng mga tao yung isang bagay ay yung mga kumbaga connected sa kanilang kultura, connected sa kanilang ginagawa. Kumbaga si Jesus po hindi siya nagbibigay ng talinghaga na irrelevant. Kumbaga hindi naman nila din nauunawaan. So kagaya po nito, isang maghahasik o farmer o nagtatanim, dahil sa Israel po, ito po ay ordinaryong gawain. Kumbaga, ordinaryong trabaho. Maraming mga nagtatanim. At isa sa way ng pagtatanim po nila ay yung paghahasik. Kumbaga, hinahasik lang nila and then bahala na kung tumubo. May ganun pong mga way ng pagtatanim sa Israel na nakasanayan po nila. And then yung talinghaga na ibinigay ni Jesus ay yung talinghaga na hindi po out of the blue. Kumbaga, talinghaga na, ano yun? Hindi ko naman naiintindihan. So, maintindihan nila yung literal na kwento, tapos i-connect, ibibigay yung spiritual na mensahe. So, parables made up abstract concept like God's grace, importance of repentance, the nature of the kingdom of heaven, para mas madali nilang maintindihan, to easier understand. Pangalawa, to challenge listeners. Nagbibigay ng talinghaga ang Panginoong Jesus para ma-challenge minsan yung mga nakikinig. Kasi yung mga nakikinig minsan, kapag yung parable o yung kwento ay connected sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, kumbaga na-challenge silang makinig at alamin yung tinatawag na hidden message or ano pa talaga yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Nag-challenge sila na mag-focus. Halimbawa po sa church, di ba? Minsan iba-iba yung mga generation. May mga teenager, taas na mga teenager. Si pastora po, kaka-teenager lang. Okay, taas yung mga yung mga young adult. Ayun si sister, young adult. Okay. And then meron tayo ditong mga medyo late young adult. And then pero may young pa rin po. Okay, by the way, minsan 'di ba kagaya sa church, kapag magbibigay yung nagsasalita ng halimbawa na related sa mga kabataan, yung mga kabataan nabubuhayan. Pero kapag minsan yung sinasabi ng nagsasalita related sa mga magulang, yung mga magulang nabubuhayan, kumbaga nagiging interest. Nagiging interested po sila, nagkakaroon sila ng interest. So, the same thing po, yung talinghaga na ginagawa ng Panginoong Jesus to challenge the listeners, makuha yung kanilang atensyon at mag-isip. Pangatlo, to reveal spiritual understanding. Bilisan ko lang po. Pang-apat, to inspire faith and obedience. So ito pong apat na ito ay mahalaga na i-consider natin when we read the parables. Bakit po nagbibigay ng talinghaga ang ating Panginoong Jesus? Okay, so now, mamaya po makikita natin what is the meaning or what is the purpose of giving the parables about the kingdom of God. So verse 3, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. So may isa pong magtatanim, maghahasik na nagtanim.
As he was scattering the seed, some fell along the path, may nalaglag po sa tabing kalsada, tabing daan, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places. So may nalaglag naman sa batuhan, where it did not have much soil, sprang up quickly because the soil was shallow. So meron namang nalaglag doon po sa batuhan, since batuhan po, yung lupa, hindi ganun ka lalim, hindi ganun kaganda. So natuyo din po, nawala din, namatay. Verse 6, but when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among the thorns, which grew up and choked the plants. So meron naman nalaglag po doon sa mga dawagan. And then itong binhi na hinasik na tumubo ay na-choke o nasakal, naipit hanggang sa ito po ay nawala na. Verse 8, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 60 times what was sown. So, yung isa namang binhi, nalaglag ko sa magandang lupa at ito po ay namunga. And then verse 9, whoever has ears, let them hear. So, sino man ang may pandinig, sila ay makinig. Verse 10, pagkatapos po na magbigay ng talinhaga ng ating Panginoong Jesus, verse 10, the disciples came to him, asked him, why do you speak to the people in parables? Bakit si Jesus ay nangangaral through the parables, sa pamamagitan ng talinhaga? Lumapit itong mga alagad, Panginoon, bakit sa pamamagitan ng talinhaga po kayo nagsasalita o nangangaral, nagtuturo? Ano yung dahilan? Verse 11, he replied, because the knowledge of the secret of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So kung dito kung makikita natin, one of the reason bakit nagbigay ng talinhaga ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng nagbigay ang Panginoon ng mensahe sa pamamagitan ng talinhaga, dahil po hindi lahat nakauunawa. At sabi ni Jesus, yung iba hindi nila ito naiintindihan, sa kanila ito ay natatago. Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. So, ibig sabihin po, kayo, itong talinhaga na ibinibigay ko, maaaring maintindihan nyo, pero sa iba, maaaring hindi. So, kumbaga na itatago. Kung titignan din po natin dito, yung purpose ng talinhaga na ibinigay ni Jesus ay dalawa, para sa mga nakakaunawa at para din naman sa mga hindi nakauunawa. So gusto ko pong makita natin dito na yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, hindi naman po talaga ito yung tipong si Jesus ay namimili. Kumbaga, kung titignan po natin dito, yung farmer or yung sower, yung maghahasik, may kita po natin dito, una, na hindi po siya namili ng mga ahasikan. Kumbaga, hinasik niya kahit saan, at kung ito ay tumubo, salamat. Pero ang point po dito, etong paghahasik, nitong maghahasik, etong farmer, may kita po natin, wala po siyang pinipili. And then, kapag binasa natin mga susunod na talata, ito po ay patungkol sa mensahe, yung binhi na inihasik. Ito ay patungkol sa mensahe ng kaharian ng Diyos. Ibig pong sabihin, yung mensahe o yung mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos o patungkol kay Jesus, dahil po yung kaharian ng Diyos, para po hindi kayo malito, yung kaharian ng Diyos ay patungkol po kay Kristo. Because Jesus is the one who restored the kingdom of God. And Jesus is the King. Kumbaga si Jesus po yung pinapatungkulan ng kaharian ng Diyos. Opo, para hindi po tayo malito. So ibig sabihin, yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, ito po ay patungkol kay Jesus. Ngayon, dito po makikita natin na ikinumpara ni Jesus yung paghahasik sa isang farmer na kung saan naghasik sa iba't ibang mga lupa. O may nalaglag sa tabing daanan,
may nalaglag doon sa batuhan, may nalaglag sa maraming mga dawagan, and then may nalaglag sa mabuting lupa. So kung titignan po natin, una po gusto kong maunawaan natin dito, kung titignan po natin mabuti at iisipin natin mabuti, yung mensahe, yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, ito po ay hindi namimili. Kumbaga, kahit sino po ay pwedeng makapakinig. Si Jesus po, nung siya ay narito sa mundo, siya po ay nangaral at hindi siya namili ng papangaralan. Kumbaga, ito, hindi ka naman huwag ka makinig. Dito lang ako magtuturo. So ano pong ipinaparating sa atin nitong talinghagang ito? Una, yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos po, hindi po namimili kung sino lang yung makakapakinig. Kundi ang mabuting balita patungkol kay Jesus, ito po ay para sa lahat. Hindi po ito para lang sa ilan. Kaya kung sino man yung dumalo sa simbahan, pwede po silang dumalo. And then kung tayo ay mangangaral, hindi tayo namimili na ikaw pwede, ito mukhang hindi naman to magre-response. Huwag na to. Ito mukhang magre-response. Dito na lang tayo mangaral. Tapos pag nag-evangelize tayo, minsan may mga bagay na parang ano naman nata yan, huwag na lang dyan. Namimili po tayo. Pero alam niyo po ba na ang mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos ay hindi namimili. Ang mensahe patungkol sa mabuting balita, hindi po dapat ito ipinapangaral sa iilan lang. Actually, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad, Matthew chapter 28, therefore, go and make disciples, not only in the Jerusalem, not only in some part of Asia, pero ang sabi ng ating Panginoong Hesus, go into all nations. All nations sa lahat ng bansa. Ipangaral ninyo at patungkol kay Kristo at gawin nyo silang mga alagad ko. At ito ang nais ng ating Panginoong Hesus na lahat ay makapakinig ng kanyang salita. Kaya itong maghahasik na ito, kung titignan po natin, hinasik niya, nalaglag sa batuhan, may nalaglag sa tabing daan, sa dawagan, at sa magandang lupa. Ang point po dito, hindi lang naghasik doon sa magandang lupa, kundi bawat isa ay nakarinig ng patungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig pong sabihin, ang ating Panginoong Hesus, hindi po siya nagbigay lang ng mensahe sa mga tao lang na sumasampalataya, naniniwala, pero yung mensahe ibinigay niya ay para po sa lahat. Dahil si Kristo po ay para sa lahat. Ang mabuting balita po hindi namimili. Ang mabuting balita ay para sa lahat at nais ng Diyos na makapakinig ang lahat patungkol sa mabuting balita. Alam niyo po, kahit yung mga alagad ni Jesus sa 12, meron pong isang Judas. Alam po natin yan. Pero alam niyo ba, kahit si Judas nakapakinig ng mabuting balita. Kahit si Judas naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Kahit si Judas naranasan po ang mabuting pagtrato ng ating Panginoong Hesus. Sa loob na 3 taon, kasama siya, binigyan din siya ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Pinadala yung 12 alagad, nakasama po doon si Judas, and then bumalik sila kay Jesus. Sabi po doon, nakapagpagaling kami ng mga may sakit, nakapagpalayas ng mga demonyo, naranasan po nila yung ganong klaseng paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. At kasama po doon si Judas, na naranasan din yung ganong bagay. Hindi sinabi ni Jesus na, ikaw, hindi ka naman kasali dito huwag ka na. Hindi po, kundi kahit si Judas naranasan na makapakinig ng katotohanan at maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. At actually po, kahit dito sa Matthew, sa unang mga talata, may kita din po natin na lahat ng tao sa mundo nararanasan ng pag-ibig ng Diyos. Yung araw na sumisikat, hindi lang po para sa mga matutuwid. Kahit mga
taong masasama nasisikatan ng araw. Kahit yung ulan, hindi lang po nauulanan yung mga matutuwid. Sabi po sa Biblia, kahit yung hindi matutuwid, nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng araw, ng ulan, at ng ating mga hininga, ng ating nakakain. Kaya wala pong maisusumbat ang tao sa Diyos dahil sapat ang pag-ibig ng Diyos at naipamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa lahat. Kaya balang araw, kung may pupunta man ng impyerno, hindi na po yung kasalanan ng Diyos. Yun po ay dahil sa kasalanan ng tao. Mas pinipili natin na hindi sumunod at hindi manampalataya, bagamat totoo ang salita po ng Diyos. Yun po yung una, yung mensahe patungkol sa mabuting balita, wala pong pinipili. Kagaya po dito sa talinghagang ibinigay ng ating Panginoon Jesus. Lahat nakapakinig. Lahat nahasikan. Kaya lang, ang problema, ilan lang po, dun lang, yung namunga lang ay yung doon sa matabang lupa. So yung sa matabang lupa, namunga. Pero ano pa po yung gusto ko na makita natin dito na napaka-interested? Basahin po muna natin lahat. Mamaya po, ipagpapatuloy natin. Okay, basahin po muna natin lahat. Halo na po tayo, medyo mahaba po ito. Verse 18. Okay, verse 18. Listen to what the parable of the sower means. Makinig tayo kung ano yung ibig sabihin ng talinghagang patungkol sa maghahasik. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and once receive it with joy. So, dito po na-explain na ni Jesus ano yung ibig sabihin ng talinghaga. Yung nalaglag doon sa tabing daan, nalaglag doon sa may batuhan. So, eto na po yun. Sumisimbolo sa mga taong nakapakinig. So, ano po yung mapapansin natin dito? Once again, lahat po sila ang nakapakinig. Okay. And then, actually, kapag pinag-aralan po natin ito, yung mga hinasik po, lahat po yung tumubo. Kaya lang, yung dun sa mabuting lupa, namunga. Okay po, para maintindihan po natin. Yung sa iba naman, tumubo din naman, kaya lang, namatay. Okay? Ano pong ibig sabihin nito? Kanina, sabi ko, una, yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol kay Kristo ay para sa lahat. Pangalawa, nakikita po natin dito na yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos ay may tinatawag na impact. Sabihin nyo nga po, impact. Ibig sabihin may talam. Kasi kung titignan mo natin dito, nahasikan at tumubo. Kaya lang, ang kaibahan ng mabuting lupa na naitanim po doon, namunga. Nagkaroon ng bunga. Pero yung sa iba, tumubo lang, namatay din. Nasikatan ng araw, namatay din. Yung isa tumubo, kaya lang dahil sa mga ugat-ugat, sa mga dito dawag, nasakal, namatay. Okay? So, kaya dito, pagdating sa mga susunod na talata, ine-explain ni Jesus ano yung ibig sabihin ng mga bagay na yun. Yung mga nakapakinig. Ano yung nangyari pagkatapos nila makinig. Kaya yung hindi po natin nabasang part, ito ay naka-emphasize sa pakikinig at sa pagtingin sa ating Panginoong Jesus. Kaya paulit-ulit sinasabi ni Jesus na yung may pandinig ay makinig. At marami yung mga nakakapakinig sa Kanya at that time, pero hindi talaga nauunawaan ano yung sinasabi niya. Maraming nakakakita sa Kanya, pero hindi talaga nakikita yung katotohanan patungkol sa Kanya. Okay, so yung second point po natin dito, makita natin, yung mensahe may impact. Kagaya ng binhi na naihasik, tumubo. So ano pong ibig sabihin nito? Na yung mabuting balita, kahit po ikaw ay hindi pa mananampalataya, may talab yan. Kahit hindi pa born again, tinatalaban po yan ang salita ng Diyos. Akala natin pag born again lang, doon lang tumatalab yung salita ng Diyos. Hindi po. Akala natin kapag ako ay naging anak na ng Diyos, doon lang tatalab yung salita ng Diyos. Hindi po.
Yung salita po ng Diyos, ito ay may talag sa kahit kaninong tao. Kaya, lalaki ka man, babae ka man, bata ka man, matanda ka man, anuman yung kalagayan mo sa buhay, tatalag po yan. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ito po ay makapangyarihan. Mayroon pong talag. Tignan po natin. Sabi po dito, yung una na inilarawan ng Diyos, yung binhi na naihasi. So, una po, verse 18, listen then to what the parable of the sower means. Ito na po yung ibig sabihin. So, again, nakasimbolo po itong mga lupa sa mga taong nakapakinig. Okay po? So, yung binhi, sumisimbolo sa mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos. And then, yung mga lupa, ito ay sumisimbolo sa mga nakapakinig. Okay po, mga nakapakinig. And then, sabi dito, when anyone hears the message about the kingdom. So, ang sino mang nakapakinig sa mensahe patungkol sa kaharian and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. Okay po, may kita natin dito na kung sino man daw yung nakapakinig at hindi niya naunawaan. Tingnan niyo po, nakapakinig pero hindi naunawaan. Maraming ganyan sa church na nakikinig pero hindi talaga nila naunawaan. Naintindihan niyo po? O kagaya ngayon, nakikinig man ang lahat pero hindi ko alam sino talaga yung nakauunawa ng mensahe ng Diyos patungkol sa ating napapakinggan. Kaya minsan pagdating sa church, lahat nakakapakinig, pero mapapansin niyo po, parang bakit iba-iba yata yung talag? May natalaban, may hindi, meron namang napapakinig, seryoso naman, pero ilang lang, parang wala rin. So minsan napapatanong kayo yan po yung katotohanan. Ang puso po ng tao, iba-iba. Yung mga nakikinig, iba-iba, may nakakaintindi, meron namang hindi. So kaya ikinumpara ni Jesus yung mga ganung tao sa isang puri dun sa binhi na nalaglag saan po. Sabi dito, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand, so the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. So, saglit lang po medyo tapusin po natin dun sa part na yun. Yung napakinggan nila, meron namang sa puso nila, may talag po talaga. Kaya lang ang problema, dumating yung panahon, ninakaw, dahil hindi nila gaano naintindihan, ibig sabihin, hindi nila talaga pinanghawakan yung kanilang napakinggan. So ang nangyari po, dumating yung kaaway, at ito ay inagaw. Anong ibig sabihin po nito? Na yung kaaway, ang trabaho po ng kaaway o ni Satanas specifically, tayo po ay dayain, mawala sa katotohanan. Kumbaga, may napapakinggan tayo pero si Satanas meron ding ini-input sa atin. Meron ding nilalagay sa atin. Kumbaga, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung Sunday, makinig ka lang ng preaching, hindi po yun sapat. Bakit? Meron kang 6 days sa mundo, 1 day sa church, 2 hours nga lang sa church Kaya tapos pagkalabas mo ng church, balik mundo ulit. Andiyan ulit yung TV, yung cellphone, yung computer, at yung mga tao sa paligid mo, nabibigyan ka ng iba't ibang mensahe, at yung napakinggan mo, nawala na. Dahil napalitan na ng ibang mensahe. Hindi na patungkol sa salita ng Diyos, kundi ibang salita na. And then, sino itong mga to? This is the seed sown along the path. So, ikinumpara ni Jesus, yung mga nakapakinig pero hindi nila naintindihan, tapos nanakaw din ang kaaway, nawala na rin, namatay na rin, dun sa mga nalaglag lang sa tabing daanan, tapos namatay na rin o nawala na rin. So, ano pong ibig sabihin itong talinhaga patungkol dito sa mga tao na nakapakinig, and then, hindi rin po nila naintindihan at nawala na rin. Kaya napaka-importante po na intindihin natin at hilingin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Dahil marami po sa atin nakakapakinig pero hindi talaga natin naiintindihan.
At sino po dito yung gusto magsimba, makapakinig lang, pero hindi niya maintindihan yung kanyang napapakinggan? Palagay ko wala. Lahat ng nagsisimba, gusto natin maunawaan ano yung nais talaga ng Diyos. Ano talaga yung mensahe ng Diyos. Kaya nga po, hinihiling natin na kapag araw ng linggo, ihanda natin yung ating mga isip, yung ating mga puso. Dahil kapag hindi po handa yung ating puso at isip, pupunta tayo ng simbahan at hindi ganun kalalim yung penetration ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Ano pong mangyayari? Kapag labas natin, ano ulit yun? Hindi ko din gano'n naintindihan eh. Kaya hinihiling din natin, magdala tayo ng Biblia. Sino po dito may Biblia? Okay. Sa mga wala pa po, okay lang po yan. Pero mag-invest po kayo para sa Biblia. Para pag pumunta kayo ng church, hindi kayo naluloko. Kasi may mga pumupunta ng church, walang Bible. Eh di naluloko sila nung nagsasalita sa harapan. O ngayon, may Bible kayo. Eh di hindi ko kayo maluloko. Di ba? So, kaya po, napaka-importante na meron tayong Biblia, and then sometimes we need to prepare even yung ating mga katawan. Huwag natin puyatin gaano, kasi kapag pupunta ka ng church, puyat ka, 1:00, 2:00 ka na natulog. Pagdating mo dito, lutang ka. Minsan may natutulog pa. Naloko na. Opo, hindi na talaga napakinggan. Kaya po napaka-importante na maunawaan at trabaho po ng Banal na Espiritu na ipaunawa din sa atin ang katotohanan. Sabi sa Juan, yung Banal na Espiritu, siya po ang nagpapaunawa sa atin ng mga katotohanan patungkol din sa salita ng Diyos. Kaya sa tulong ng Diyos, ipanalangin natin na maunawaan po natin ang mensahe. Hindi ko na po papatagalin. Okay, yung pangalawang binhi po na nalaglag naman sa ibang lugar. Tignan po natin. The seed falling on rocky ground refers to someone, meron namang nakapakinig at inihalin tulad ni Jesus sa binhi na nalaglag sa batuhan. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only short time. Kaya ako sabi ko kanina, may impact talaga yung salita ng Diyos. Tignan niyo po ito. Namatay man, pero nung una, at least, may impact po talaga. Anong ibig sabihin nito? Sa church, ang daming ganyan. Yung mga nagsimba, nakapakinig, umiiyak pa. Meron naman tuwang-tuwa, yung hindi mo mapigilan, yung pumapalakpak talaga, alive na alive, buhay na buhay. After 1 month, after 2 months, after 1 year, wala na sa church. May ganyan po. Meron yung kala mo buhay na buhay, tapos pinupuri pa minsan. Oh, grabe si sister, alive na alive pag nagpupuri. Tapos ilang buwan lang, wala na sa church. May ganyan po talaga. Ano pong ibig sabihin nito? Ang salita po ng Diyos talagang may talag. Kahit na first time pa lang umatin ng church, nakapakinig ng salita ng Diyos, meron pong talag yan. Akala lang natin wala. First time lang yung umatin. Ang dami ko na pong narinig na kwento na umatin sa church, first time lang. Tapos, after niya umatin, kasi na-invite lang dahil may event, anniversary, or minsan Christmas party, minsan nadala lang sa church, o kaya parang nagkayayaan lang. So, umatin. One time lang. Pagkatapos po nun, hindi na ulit umatin. Tapos dumating yung ilang panahon, yung taong yun, nagkaroon ng problema, and then, bumalik sa church. And then, nagpatuloy na po. And then, lumago na sa pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Na kahit hindi natin pwedeng husgahan yung mga taong nakapakinig. Kumbaga, ngayon man sila nakapakinig, tapos matagal silang hindi nakadalo, may impact po yun, natanim po yun. And then, in the right time, God will make that seed fruitful sa puso ng taong nakapakinig. Dahil Diyos naman po talaga ang nagpapabunga ng mabuting balita sa ating mga bungay. Hindi po tayo, yung Diyos. Siya po ang magpapalago po niyan. So sa tulong din ng kapangyarihan ng Diyos, tayo po ay lumalago. Kaya napaka-importante na yung mabuting balita, mapakinggan po natin.
ang church po, hindi po ito lugar na kung saan pag umattend ka, ay kailangan namin i-meet yung iyong mga personal na problema, masagot sa pamamagitan ng mensahe, yung mga problema sa relasyon, problema sa pinansyal. Hindi po ang main concern ng church, paano yung katotohanan sa salita ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, ay marinig ng mga tao. Ito po yung ating main concern, ipangaral si Kristo. Kaya po si Kristo ang itinataas po natin dito. Hindi ang pangalan ng simbahan. Wala po tayong ibang itinataas kundi si Kristo. And then someday, yung mga napapakinggan po natin, yan po ay magbubunga in God's perfect timing sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po kung makikita po natin dito, may alab talaga eh. Kaya, nung nakaraan po sa Bible School, sabi ko din sa mga student ng Bible School, huwag tayong mawalan ng passion sa pangangaral patungkol kay Kristo. Kasi minsan akala natin walang talab eh. May talab po yan. Minsan parang nawawala ng pag-asa yung pastor. Sabi ko sa kanila, kasi sa ano po yun, sa practical na po, practical ministry, and then yung mga student po ay tinuturuan natin regarding sa kahalagahan ng pangangaral ng mabuting balita. So, in-emphasize ko sa kanila that time na akala lang natin minsan walang talab, pero meron yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sabi sa Hebreo, ang salita po ng Diyos ay talagang matalas, buhay. Kaya kahit sino ka pa, tatalaban ka talaga ng salita ng Diyos. Kahit sabihin mo, hindi, malakas ako, at hindi talaga ako naniniwala kay Diyos. Tatalab po yan dahil buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga po sa church, may kita natin dito sa talinhaga ng Panginoong Jesus in connection sa mga taong nakapakinig na nung una, sila ay talagang may kagalakan, they have joy sa kanilang napakinggan. Verse 21, but since they have no root, walang ugat, they last only a short time. Kumbaga, natuwa sila, nagalak sila, pero yung kagalakan nila pansamantala lang. Kasi hindi talaga eh. Walang ugat. So kaya pansamantala lang. Pero, kahit sa simula, may talab. Naintindihan niyo po? At least sa simula, may talab yung mensahe. Ang problema nga lang, hindi po tumimo talaga sa puso nila. And then, verse 21, doon pa din po tayo. Since they have no root, they last only a short time. Ito po, when trouble or persecution comes, because of the word, they quickly fall away. At ang naging dahilan po, ang naging dahilan po ng kanilang pagtalikod o yung kanilang pagpigil sa paghawak sa mabuting balita na kanilang narinig ay dahil sa mga pag-uusig, dahil sa mga kahirapan. Kapag ang mabuting balita po na ating napakinggan, yung mensahe patungkol kay Kristo na ating napakinggan, kapag yan po ay hindi talaga natin naunawaan, kapag yan po ay hindi natin naintindihan, darating ang panahon, tandaan niyo po ito, na meron tayong mga problema, meron tayong mga pagsubok, tayo po ay maaaring mawala sa ating pinangahawakan. Bakit po? Dahil maaaring wala naman siguro kung mapapala kung magpapatuloy ako. And then, mas pipiliin natin na sumuko at iwanan yung ating mga narinig. Ganyan pong nangyayari minsan sa atin kapag may mga problema, ayaw na natin mag-church. Mas pipiliin natin na tumigil. Kapag meron tayong mga pagsubok, mas pipiliin natin na magpahinga. Instead na lumapit sa Diyos, mas lumalayo pa sa Diyos. Pastor, hindi mo na ako magsisimba kasi may problema ako eh. Mas kailangan mo nga magsimba eh. Kasi may problema ka eh. Pero yung iba, ganun ang konsepto nila. Saan si sister? Ayun, may problema, hindi daw muna magsisimba. Sana po walang ganun dito. Pag may problema kayo, magsimba kayo. Yun nga ang kailangan natin eh.
Pero yung iba dahil na may mga pag-uusig, may mga pagsubok sa buhay, sila po ay nawawala. At yung kanilang napakinggan patungkol sa kaharian ng Diyos, nawawala na rin sa kanila. Tandaan niyo po, ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Hindi po yan nawawalan ng bisa, nawawalan ng katotohanan dahil lang sa mga problema. Alam niyo po, sa pamamagitan niya ng mga pagsubok, mas lalong lumilinaw yung ating pag-asa patungkol sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Santiago na ang mga pagsubok ay dapat ikonsidera natin na kagalakan. Kumbaga kapag may pagsubok po tayo, hindi kahiling sa Panginoon, tanggalin mo po yung pagsubok. Ano sabi sa Santiago, kapag ikaw ay may mga problema, mga pagsubok, anong dapat mong gawin? Humingi ng karunungan. Hindi humingi na tanggalin yung problema kasi ibinigay yan ng Diyos para ikaw ay mas lalo pang lumago sa iyong pananampalataya. Kaya lang, ang iba, Panginoon, tanggalin mo po ang problema ko. Ibinigay po yun ng Diyos para po tayo ay lumago. Kaya ano ang dapat nating hilingin kapag meron tayong mga problema? Sabi po sa Santiago, meron na sa inyo na namang problema, may mga pagsubok, humingi siya ng karunungan sa Diyos. Ask for wisdom. Yan po ang sinasabi ni Santiago. Ask for wisdom. Ibinibigay po ng Diyos, once again, ang mga pagsubok, hindi po para mawala yung ating napakinggan at mabaling sa problema, kundi yung napakinggan mo noon o yung napapakinggan mong mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, mas lalo mo pang panghawakan. Kung baga nakikita mo yung kaharian ng Diyos, walang hanggan. Yung kaharian po ng Diyos, hindi nagmamaliw. Lahat mawawala, lahat ay masisira, lahat ay kukupas, pero yung kaharian po ng Diyos ay walang hanggan. Yun ang dahilan bakit tayo nakakaranas po ng mga pagsubok. Kaya lang, dahil nga kung hindi naging malinaw sa iyo at hindi mo naiintindihan yung iyong pinangangahawakang pananampalataya, sa mga pagsubok, tayo po ay nawawala. Kaya po napaka-importante na maunawaan po natin kung ano po yung ating pinapanampalatayaan. Nung nakaraan po, halos ilang linggo na rin po na dun sa Dasma, ay nagsisiris po tayo ng preaching regarding sa sino si Kristo. Tine-emphasize ko po sa kanila na kung hindi sigurado sa atin sino si Kristo, madali po tayong ma-shaken sa ating pananampalataya. Kagaya po nitong nakaraang linggo, we celebrate the resurrection. Kung si Kristo po ay hindi talaga buhay at siya talaga ay patay, sabi sa unang Korinto chapter 15, tayo na ang pinakakawawang tao kung si Kristo po ay hindi muling nabuhay. Kaya nga, yung ibang samahan, ginagamit po nila yan, yung samahan na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Okay, sikat po yan sa Pilipinas. Yung may malalaking mga simbahan. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang paniniwala nila, si Jesus ay tao lang. Kaya yung verse na yon ng Biblia, ang kanilang laging ine-emphasize. Kapag kay Kristo ka daw nanampalataya, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundo. Pero yung ine-emphasize ni Apostol Pablo, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, tapos nananampalataya ka sa Kanya, kawawa ka talaga kasi patay yung Diyos mo eh. Pero si Jesus po ay buhay. Hindi siya patay. Kaya yung pananampalataya natin, sabi sa Korinto, hindi nawawala ng kabuluhan, hindi nawawala ng saysay. Kasi buhay si Kristo. Kaya kung hindi rin tayo sigurado sa kaharian ng Diyos, sa Kanyang kaharian, hindi tayo sigurado kay Kristo na siya ang tunay na Diyos, then madali tayong masishaken. Kaya minsan, nagsisimba ka na, nakarinig ka na ng katotohanan, malilipat ka pa sa ibang daan. May kakilala po tayo, ang tagal ng church, ang tagal na nagsisimba, lideran pa sa church, tapos lumipat pa ng ibang daan. Pumunta doon sa dating daan. Meron nag-Muslim pa. Matindi po yung isang nakwento sa akin, pastor na nangangaral na si Kristo ay Diyos. Tapos biglang nalipat sa pagiging Muslim na ang itinuturo si Kristo ay propeta lang.
Kaya napaka-importante po na maunawaan natin at panghawakan natin na si Kristo ang siyang tunay na Diyos at ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Ngayon po, kung hindi ito sigurado sa atin, next week po, nasisigurado ko, baka mamaya lang, may pagsubok kayo. Mamaya lang, makarinig kayo na kung ano-ano. Next week lang, ma-stress kayo, ma-depress kayo, baka wala na po kayo dito. Kung hindi kayo sigurado sa pinangahawakan natin na pananampalataya. Kaya napaka-importante po nito dahil kung titignan natin, lahat nakapakinig. Kagaya po dito, lahat naman nakapakinig. Pero bakit si Pastora lang hindi uma-absent? Alam ko po, marami dito faithful talaga na laging na pumupunta ng simbahan. Pero minsan, isipin niyo yun, bakit kaya yung iba, kahit may mga problema, nagsisimba pa rin. Pero bakit yung iba may problema, nawawala? Parehas lang naman sila ng napakinggan. Parehas lang naman sila ng Diyos na pinaglilingkuran. Yung mabuting balitang napakinggan ni sister, yun din yung napakinggan ni brother. Pero bakit si brother wala? Si sister nandito. Anong ibig sabihin? Si sister, naintindihan niya yung mabuting balita, yung katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos, pero itong si brother, hindi. Yun po ang problema. Pero napakinggan. Kaya nga po sa church, lahat nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng katotohanan na ating napapakinggan sa salita ng Diyos. So, gusto ko pong sabihin na balang araw, darating ang problema. Hindi nyo po yan maiiwasan. Sabi po ng Biblia, yan talaga ay parte ng buhay. Ngayon po, kung dumating man yan, may malaki, may maliit, problema pa rin yan. Huwag po natin kalimutan yung napakinggan natin. Ano po yun? Si Kristo ay Diyos at ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Ngayon, bakit ako magpapadala sa maliit na problema? Pansamantala lang ako sa mundo at ang tunay kong tirahan ay sa langit. Pansamantala lang po tayo dito, yung hirap na dadanasin po natin. Pansamantala lang yan. Kaya ngayong kamatayan, hindi naman po yan nakakatakot. Ang nakakatakot yung proseso ng kamatayan. Yung mamatay tayo sa kaparaanan na ayaw natin. Sa sakit o sa torture. Pero yung kamatayan, hindi talaga dapat katakutan dahil ito po ay pintuan tungo sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi sa Biblia, ituon natin ang ating paningin sa mga bagay na makalangit at huwag sa mundo. Okay. Verse 22. Okay po, malapit na po tayong matapos. The seed falling among the thorns refers. So meron naman nalaglag sa dawagan. O ito yung mga, kumbaga parang mga sanga-sanga na kung saan tumubo, ay yung buti dito may halaman. Tumubo, kaya minsan kapag nagtatanim kayo, di ba, tapos maliit pala, tapos sa paligid niya may mga damo minsan, may mga ibang halaman. Ano ginagawa natin? Tanggal natin kasi sigurado yung tumubo na yun, na maliit pala, kasi sibol pala, ay ma-overcome ng mga nasa paligid niyang damo, halaman, and then mamamatay. Lalo na kung yung mga tawag dito, nakakita na po kayo ng yung mga dawag. Yung mga ganun po, lalo na yun, pipilipit, and then aagawin yung sustansya ng lupa hanggang sa itong halaman ay mamatay na. So ganun po. Kaya dito ay kinumpara naman ni Jesus, yung isang tao na nakapakinig din po ibig sabihin, lahat po nakapakinig. Okay, tignan natin dito, nakapakinig siya, refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. So, eto pa po yung isa na nakapakinig, kaya lang, ang nangyari po, dahil sa mga worry, sa mga makamundong bagay, dahil sa problema sa kanyang kayamanan, problema sa mga bagay dito sa mundo, yung mabuting balita, hindi na namunga sa kanyang buhay. Bakit po? Kasi meron siyang ibang inaalala. Meron siyang ibang iniisip.
meron siyang ibang mga worries. Kaya alam niyo po tayo, bilang mga Kristiyano, tayo po ay nag-worry. Hindi ko po sinasabi na kapag nag-worry ka, yung napakinggan, nawawalan na po ng bisa o kabulungan. Tayo po ay nag-aalala, tama po ba? Si Pastora nag-aalala, ano yung next na plano para sa church, ano mangyayari sa mga member. Tayo po nag-aalala about sa future, may pag-aalala po tayo. Pero yung pag-aalala natin bilang mga Kristiyano, iba kasi sa pag-aalala ng mga pagano or ng mga unbeliever. Yung believer, pag nag-aalala sila, hindi dahil sa mahal nila yung bagay na yun kesa kay Jesus. Pero yung mga unbeliever, kapag nag-aalala sila, dahil mahal nila yun. Kaya sa Matthew chapter 6, sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-alala. Kumbaga, yung mga pagano, they run after food, they run after what they will wear, what they will eat, what they will drink. Kumbaga, yung mga pagano, sabi ni Jesus, basahin nga po natin Matthew chapter 6, since the same book lang naman. Chapter 6, basahin po natin. Verse 25. Simulan po natin sa 25. Okay, nandiyan ako. Therefore, I tell you, do not worry about your life. So, bakit po hindi tayo dapat mag-alala sa buhay natin? Kasi hawak po ng Diyos ang buhay natin. Marami sa atin nag-aalala, baka bukas mamatay na ako, baka next week mamatay na ako. Kaya hindi ka pa namamatay, sa isip mo, patay ka na eh. Kumbaga, ang Diyos po may hawak ng buhay natin. Meron naman nag-aalala tayo, anong kakainin ko bukas? Hindi mo maalam kung buhay ka pa bukas eh. Dahil hawak po ng Diyos ang buhay po natin. Kaya ang dapat nating pagsumakitan ng higit sa lahat, sabi sa 33, ano po yun? Yung kaharian ng Diyos. Ayun ang concern ng mga mananampalataya, ang kaharian ng Diyos. By the way, basahin po natin, 25, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. Tignan natin yung mga ibon. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your Father in heaven feeds them. Are you not much more valuable than they? Hindi ba kayo mas mahalaga sa mga ibon? Sa mga halaman? Sila nga, napapanatili, napapakain ng Diyos. Tayo pa kaya? Verse 27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Verse 28, why do you worry about clothes? How about the flowers, yung mga halaman? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Verse 30, if that is how God clothes the grass of the field, yung mga damo, mga halaman, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will not much more clothe you of little faith. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Verse 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows what you need. But seek first the kingdom, His kingdom, and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Dito po makikita natin, sabi ng ating Panginoong Jesus, do not worry. So may mga nakakapakinig ng salita ng Diyos, and they worry about what to eat, what to drink, what to wear, and all the wealth in this world. Kaya ang nangyayari, yung mabuting balita na kanilang napakinggan ay nawawala na rin. Kasi iba yung kanilang focus, iba yung kanilang priority sa buhay. Their priority is different.
So kaya kung titignan po natin itong talinghaga ng ating Panginoong Jesus, ipinapaalam po sa atin, ipinaparating sa atin na ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng binhing na ihasik. Anong ibig sabihin po? Yung mensahe patungkol sa kaharian ng Diyos, sa mabuting balita, ito po ay naihasik, maraming tao ang nakapakinig, pero hindi lahat nakauunawa, hindi lahat nakakapakinig. So therefore, ito po ang ating ipanalangin sa Panginoon, na buksan niya ang ating puso't isipan upang yung salita niya ay ating maunawaan. Alam niyo po, kahit na napaka-persuasive ng aking pangangaral, without the Word of God in your heart, ito po ay walang kabuluhan. Hindi ko kayo kayang baguhin, tanging ang Diyos lamang po. Ang sinasabi ko po sa inyo ay mensahe lang. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng pangunawa sa atin sa Kanyang salita. And I pray na ang banal na Espiritu ang magbigay po sa atin ng pandinig at ng pangunawa at ng paningin sa katotohanan patungkol sa Kanyang kaharian. Lastly, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produce crop yielding 160 or 30 times what was sown. So kung makita po natin dito, merong nakapakinig at inihalin tulad ni Jesus yung nakapakinig na ito sa lupa na napakaganda at mataba, kung saan yung salita at aral patungkol sa kaharian ng Diyos ay nagkaroon ng bunga sa kanyang buhay. Ngayon po, in conclusion, before we end this one, so una po, kapakinggan natin na yung salita ng Diyos, yung aral patungkol sa kaharian ng Diyos, may kita po natin dito, ito po ay para sa lahat. Walang pinipili. Pangalawa, ito po ay may impact, may talab. Bakit po? Ito ay may kapangyarihan. Ito po ay buhay. Kaya kahit sino man ang makapakinig nito, siguradong tatalaban. Wala pong pinipili ang salita ng Diyos. Ngayon, lastly, okay. Sabi po dito, ito po ay conclusion. Okay, yung last, kanina pa yung last eh. Pero ito po, conclusion. Okay, sabi po dito, kung babalikan natin sa verse 19, when anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. Alam niyo po, kung mapapansin niyo, meron po ditong dapat natin na maobserbahan for the conclusion, na ihasik yung binhi, lahat po yung tumubo. Ibig sabihin, kaya lang, hindi lahat nagpatuloy. Okay po? Hindi lahat nanatili. Since dahil hindi talaga naging totoo sa kanila, so may mga namatay, mababaw yung ugat, yung iba naman na-choke, namatay. Pero kung mapapansin niyo po dito, tumubo. Ibig sabihin, nagkaroon ng talab. And then, what happened next, sabi po dyan, when the time comes, dumating yung panahon. Okay, dito na po tayo magtatapos. Dumating yung panahon. And then, may mga natukso sa mundo, merong mga nadala ng salita ng mundo. So, the time comes. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ngayon man, naunawaan nyo rin, ngayon man naiintindihan nyo po, alam nyo ba, na yung salita ng Diyos, yung mabuting balita ating napapakinggan, ito po ay minsan, it takes time to realize. It takes time to understand. Minsan, hindi po yan, pag umaten ka ngayon, naiintindihan mo na, hindi po. Kumbaga, through the years, or minsan through the trials, ipinapaunawa sa iyo ng Diyos yung kanyang salita. Kumbaga, napakinggan niyo po ngayon, naintindihan niyo ngayon, pero hindi ibig sabihin na naintindihan mo na ngayon, tapos na. Kundi, kailangan po nating ipamuhay yung ating naintindihan. Pero paano po natin ipapamuhay? So, through the times, sa paglipas ng mga panahon, doon natin nakikita yung katotohanan talaga ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay may mga pagsubok. Sa mga estudyante, saan po natin, balang araw sa mga kabataan, magkakaroon kayo ng pamilya,
magkakaroon kayo ng trabaho, magkakaroon kayo ng mga anak, ng mga obligasyon. Doon yung mapagtatanto kung gaano katotoo ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming mga kabataan na nag-alab naman sila ng kabataan nila, pagdating ng nagtatrabaho na wala na sa church. Nagkapamilya na wala na sa church. Meron naman nagka-business na wala na sa church. Meron naman nagkaroon na ng magandang buhay na wala na sa church. Kaya may kita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay natin sa paglipas ng mga panahon. Diyan natin may kita. So kagaya ng binhi na tumubo, then it takes time. Tumubo siya, kaya lang dumating yung mga panahon na kung saan nasubo yung mga tumubong binhi, may mga namatay at meron din namang namunga. So namumunga tayo sa paglipas din ng mga panahon sa tulong ng Panginoong Jesus. So ano pong ibig sabihin nito? Kailangan nating panghawakan yung ating napakinggan, yung ating pananampalataya. Yan po ay talagang ma-realize natin sa paglipas ng mga panahon. Meron sa atin po dito, baka tayo ay mawalan ng mahal sa buhay. Darating at darating po yan. Mawalan po tayo ng trabaho. Kung merong nagkakaroon ng trabaho, meron din namang nawawalan. So, yung salita po ng Diyos natin napapakinggan, paano natin ito maipapamuhay sa ating mga buhay? At tinutulungan po tayo ng Diyos, paano natin maipapamuhay yung kanyang salita sa pamamagitan ng mga sitwasyon po sa ating mga buhay. Now, kung titignan natin yung isang binhi, ano lang po ito, just to make conclusion clear sa bawat isa po sa atin. Kung titignan natin yung isang binhi, dahil sa kanyang worry sa mundo, yung salita ay nawala sa kanya o nawalan na ng pag-asa sa kaharian ng Diyos. Yung nakapakinig ngayon dahil sa kanyang pag-aalala sa mundo. Alam niyo po, napaka-importante rin na yung buhay natin, saan natin ilalagay. Anong ibig ko pong sabihin? Kung ikaw ay nakapakinig na ng salita ng Diyos, pero ilalagay mo pa rin yung sarili mo sa mga bagay na alam mo ikaw ay mapapahamak, kailangan po nating mag-ingat. Halimbawa sa mga kabataan, kahit na nakapakinig ka na, tunay naman yung napakinggan mo, kung sasamahan mo yung mga lumo-lumo mo pa rin kaibigan, may influensyahan ka pa rin po nun. At tayo po, kung sasamahan natin yung may mga bisyo, walang masama kung tayo ay makisama sa kanila para bangaginan sila ng salita ng Diyos. Pero kung gagayahin po natin yung ginagawa nila, at hindi ko rin pwede sabihin na wala nang talab sa akin yan. Kasi malakas na ako, malago na ako, at talaban ka pa rin po. Kaya kailangan nating maging maingat. At kailangan nating panatilihin na paalalahanan po yung ating mga sarili ng salita ng Diyos. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, dito na po tayo magtatapos, tayo lahat ay tumayo. Sabi po doon, do not conform any longer to the pattern of this world. Siguro po tayo ay nakapakinig na ng salita ng Diyos. What is next? Sabi po sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. The world has pattern. Ano po yung pattern ng mundo? It is the pattern to turn you away from God. Kumbaga, ilayo tayo sa Panginoon. To set us away from God. The system of the world, the pattern of the world is Antichrist. Pag nanood kayo ng TV, hindi kayo ilalapit niyan sa Diyos. Pag tayo ay naglalaro ng mga games sa cellphone, wala yang maidudulot para tayo ay mailapit sa Panginoon. That's why if we continue to be influenced by the Word, then yung salita po na ating napakinggan ay maaaring mawala at hindi mamunga. So therefore, we must make every effort para po sa ating mga napapakinggan. Huwag po tayong tumigil sa pagdalo sa gawain sa church at sa mga Bible study or discipleship dahil sa pamamagitan po noon yung salita na ating napakinggan ay napapaalalahanan po tayo
paulit-ulit. Tao po tayo, nagkakasala po tayo, tandaan po natin yan. Kaya kailangan po natin na ma-nurture ng salita ng Diyos. Saan po natin yung naririnig? Sa simbahan. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, basta sa bahay, nagpe-pray naman ako na nagbabasa ako ng Biblia. Kaya ko to, hindi po. Kailangan natin ang influensya ng iglesia para po tayo ay lumakas at lumago sa ating pananampalataya. Kaya po, in-encourage ko kayo na ang kaharian po ng Diyos ay walang hanggan. Ito ay totoo. At nawa po, maging totoo sa ating ang kanyang kaharian. Pansamantala lang po tayo sa mundo, lahat po ng meron tayo mawawala. Pero ang kaharian ng Diyos ay magpakailanman. Ay pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat sa pagpapaalala sa bawat isa sa amin kung gaano kahalaga ang iyong salita. At aming naunawaan, O Diyos, na ang iyong kaharian ay habang buhay at magpakailanman. Nawa, O Diyos, maging totoo sa amin ang iyong kaharian. Maging totoo sa amin na si Kristo ay buhay at siya ang nag-iisa at tunay na Diyos at walang gaya niya. Nawa, maging totoo sa amin, Panginoon, ang aming pananampalataya na si Jesus ay ang Panginoon at ang tagapagligtas at wala nang ibang daan pa tungo sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Jesus. O Diyos, tulungan mo nawa kami na mas lalo pa namin paghawakan ang aming mga pananampalataya. Huwag nawa kaming madala ng naririnig namin sa mundo. Huwag nawa, O Diyos, na mawala ng kabuluhan at talam ang iyong salita sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng pandinig, ng pangunawa sa iyong salita, sa katotohanan patungkol kay Kristo. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat isa na nakapakinig ngayon ng iyong salita, nawa ito ay mamunga sa kanilang mga buhay. Hindi man ngayon, pero sa paglipas ng mga panahon, dalangin namin kami ay unti-unting lumago at hindi unti-unting mawala. Dalangin namin, O Diyos, na kami ay unti-unting lumalim sa aming pananampalataya. Dalangin namin, O Diyos, na bawat isa na nandito ngayon na nakapakinig, magkaroon ng pangunawa at mas lalo pang maging malinaw sa amin ang kaharian ng Diyos. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong salita at maipamuhay namin ito sa aming mga buhay. Kung dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga pag-uusig at mga bagay na magbibigay sa amin, O Diyos, na kahirapan, huwag nawa namin kalimutan ang mensahe mo na napakinggan namin ngayong umaga. Magtiwala nawa kami kay Kristo na aming Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat. O Banal na Espiritu, Ikaw ang kumilos sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Muli, O Diyos, niluluwalhati ka namin at Ikaw ang aming pinaparangalan. Ay itaas ang iyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, hallelujah. Tumako na po tayo sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tunay nga na kapag tayo ay masayang nakakaloob sa ating Panginoon, patuloy na kinikilala natin na sa Kanya lahat nagmumula ang lahat ng bagay na natatamasa natin. Hallelujah. Handa na po tayo taas po natin ang ating kaloob sa ating Panginoon, tayo po'y manalangin. Hallelujah, purihin ka Panginoon. Lord,
Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapalang binibigay mo po sa amin, O Diyos, sa kalakasan, Panginoon. At Lord, patuloy, Panginoon, na bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan at karunungan ng lahat ng mga nagtatrabaho, Panginoon, at patuloy na i-bless mo po, Panginoon, ang lahat ng narito, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na itong kaloob namin ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, sa ipagkaganda ng Iglesia, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na ang kalooban mo, Panginoon, na siya mapangyari, patuloy, Panginoon, na maging tapat kami lahat sa pagkakaloob sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy ka nga pong manguna, Panginoon. Lord, marami na pong nagsasabi yung mga prediction, Panginoon, dito sa aming bansa, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kahabagan mo po ang aming bansa. Patuloy, Panginoon, na paawaan mo po ang aming bansa na hindi maganap, Panginoon, ang hindi magandang prediction, Panginoon, dito sa aming bansa, O Diyos. At Lord, tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang mga natural calamities, Panginoon. Nawa, O Diyos, maging maayos, Panginoon, ang klima, Panginoon. Katamtamang init lang po, Panginoon, hindi na po, Panginoon. Tumindi ang init, Panginoon, dito sa aming bansa, O Diyos. At patuloy, Panginoon, ang kapangyarihan na po, Panginoon, ang siyang manguna, O Diyos, dito sa aming bansa. At Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang the big one na sinasabi din po, Panginoon, na magaganap, Lord. Patuloy, Panginoon, na sinasamo namin sa iyo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na hindi na po ito maganap, Panginoon, dito sa aming bansa, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na kaawaan mo, Panginoon, ang aming bansa, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na ang kalooban mo po, Panginoon, na siya mapangyari, Panginoon, sa aming bansa. At Lord, dalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng namumuno sa aming, Panginoon, ay magkaroon ng takot sa iyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na kabutihan ang magawa nila sa aming bansa, O Diyos. At Lord, patuloy, Panginoon, na pagpalaan mo po ang aming bansa. At patuloy, Panginoon, na ingatan mo po ang bawat Pilipino, Panginoon. At ikaw ang kilalaning Diyos ng lahat ng Pilipino na nasa Luzon, Visayas at Mindanao, O Diyos. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming paglingkuran, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin nagkakatiwala ang lahat at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong biyaya at pagkapala na binibigay, Panginoon, na patuloy na binibigay sa aming bansa, O Diyos. Sa pag-iingat mo po sa aming bansa, maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. At ngayon po ay bago tayo tumungo sa isa pa po natin gagawin o ipapakita sa inyo, ay nais po natin ipagkaloob yung certificate ng dalawa sa nagtapos sa 12 questions for Christians. Ayan. Ito po ay matagal na po may pagkaloob sa atin. Pero syempre, hinintay natin yung taong makakatanggap po nito para may kasabay na po yung isa. Tapos yung mga natapos na po sa book 2 and book 1, pag po meron na tayong certificate, ipagkakaloob din po yan sa inyo. But for now, we have 2. No? Meron po tayong 2. So ito po yung ating certificate. Pagkakaloob po natin sa kanila. Certificate of completion. This is to certify that Maria Corazon E. Basas has successfully completed the first